Namula ako dahil sa sinabi ni Harry. How dare... Come on, Bella. We both want each other. Let's talk about our terms. He said coolly, still not letting go of my arm. Nangunot ang noo ko. Anong terms ang pinagsasabi mo dyan? Bitawan mo ko or I will scream rape. Pagbabanta ko. Just when I thought na matitreaten siya, narinig ko pa ang malutong niyang paghalakhak. Really, Bella? I did not scream rape when you almost forced me to. Fuck you the first time. Swabe at walang pakundang ang sabi niya. I gasped because of his vulgar words. What the... Napatanga ako sa kanya. Imbes na sumagot, hinila ako ni Harry at niyakap. Napasubsob ako sa kanyang matipunong dibdib at para naman akong nahipnotismo, naamoy niya at tiniyaan siya. May mga ilan-ilan na dumadaan na nagpapatingin sa aming dalawa. His one arm snaked around my waist and the other on my back. Ramdam ko na yumuko siya and kissed me on my hair. Let's not argue and talk like real adults, he murmured. Hindi ako nagsalita. Napapikit na lamang ako. Ano bang nangyayari sa akin? I missed this man. Pero umuukil-kil sa isip ko si Nicole. They did not look like they were just friends. And it bothered me na hindi niya pa rin sinasabi ang tungkol doon. We just stood there. Hindi pa rin ako binibitaw ni Harry. What do you want? Mahinang tanong ko. I want you, Bella. And I know you feel the same way. I suggest we try. I mean, you know, be together. Agad niyang sagot. Mabilis ko siyang itinulak. Are you seriously asking me to be your girlfriend? I flickered, shocked. Ngumawi siya. Something like that? Parang hindi rin siya sure sa sarili niya. All of this because we had do that thing twice? No! Malakas ang sabi ni Harry. Well, yeah, we started there pero hindi ka naman papayag na may mangyari ulit sa atin sa Puerto Galera if you don't at least like me, right? Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Ako pa nga ang nag-aya noon. I was having fun then. Iniisip ko na mag-go with the flow. Na may reason kung bakit nagkita kami noon at magkatabi pa nga ang mga rented rooms namin. But everything was fucked up. Nagsimula sa pagkaasar ko sa sarili ko dahil may dala siyang proteksyon. I hated to admit it pero nagselos ako sa kung sino man ang paggagamitan niya iyon and thinking na alam akong may paggagamitan siya. Pagkatapos nakita ko may kaharutan siyang babae sa kama. Pagkatapos nakabikini lang. Questions popped. Siya ba ang paggagamitan noon? And the fact that even though Harry was my first, I still did not know him and myself had issues. He was like an accident that gave me wound. Ramdam ko sa kanya ang reklamo ko sa iba. Shit lang, dami kong issue sa buhay. Whatever. It is still not a reason para magkarelasyon tayo. Geet ko pa. Hindi maalis ang tingin ko sa dibdib niya. Well, it's really not a romantic relationship since we don't love each other. Sabi naman ni Harry. Ouch! Nag-expect ba ako? Then the more na hindi tayo dapat nag-uusap. Jesus! Ines na sabi ko. Lumayo ako sa kanya. He groaned and raked his fingers through his jet black hair. Come on, Bella. Parang gusto ko tuloy na akong gumawa niyon sa kanya. I was really having it bad. I liked Harry pero ang katotohanan na wala akong alam sa kanya and he was still basically a stranger frightened me. Isa pa hindi malinaw ang intensyon niya. Ano yon? Fuck buddy tayo? No way! Agad na singhal ko. Nangunot ang noo niya. Pagkatapos unti-unti rin niyong nawawala. Ah, of course not. We do like each other so it's kind of more than that. Ngumuwi ako. God, Harry. If you want some contact, wag ako. Mas maraming magkakandara at mas feeling kung gusto mo. I am not made for that setup. At alam mo naman na ikaw ang nakauna sa akin. You should know I'm not a whore. Hindi ko alam kung bakit kalmado pa ako. And my choice of words were unusual but I felt pleased using them. I did not find his offer offending. Aminado nga ako na may sense iyon pero I found it ridiculous too. Gusto ko siya at some point. Nagselos pa nga ako at nasabi kong baka obsessed ako sa kanya. But I know this will not work. The more na we should try. I was your first, Bella. Trust me when I say na mas malala pang paghahanap mo sa akin gabi-gabi. More than you already felt. Confident na sabi ni Harry. I was looking at his sumptuous lips as he talked.
Excuse me? Pinanlakayan ko siya ng mga mata. Hindi ko na mabibilang kung ilang beses pa akong gugulatin na mga sasabihin pa ni Harry. But this had been so far the most embarrassing talk I had with someone on the opposite sex. Ngumisi siya. I just know. I closed my eyes and groaned. This is so not happening. Bella, stay away, Harry. Inis na sabi ko pagdilat ko. I tried to calm my nerves but this jerk smirk haunted me while my eyes were closed. Can I? Malisyoso pa niyang tanong. Naging mapungay ang mga mata ni Harry. He was so good-looking and hot and sexy. Parang ang sarap niyang sunggaban. Pero I also have my pride. I can't believe I thought you were nice. Hindi makapaniwala kong sabi at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Am I not? Salubong ang mga kiling niyang tanong. Itinaas pa ni Harry ang daliri niya, tsaka pinagapang sa braso ko. Bahagya ako napapikit. Just a mere touch of his finger on my skin made me shiver. Nang matauhan ako'y agad akong lumayo. Whatever. Iiwan ko na sana siya pero nahawakan naman niya ang kamay ko. Let me go. Ines na sabi ko. Bella? At saka bakit ganyan pa ha? Mukhang wala naman sa plano mo to before. Ano yon? Dahil nakita mo ako kanina ng biglaan, naisip mo na lang? Salubong ang mga kilay na tanong ko. Harry? Kapwa kami napatingin sa entrance ng bar nang marinig namin ang malamyos na tinig ng tumawag kay Harry. He grabbed my wrist at lumapit sa akin. We both saw Nicole coming towards us. This time naka-skinny jeans at white shirt na lang siya na may nakatatak na royal band and what seemed to be their band's logo. Nicole! I heard Harry say. Ramdam ko ang init ng katawan ni Harry. He was holding me around my wrist, pero dikit na dikit ang kanyang katawan sa akin. Hey, nandito ka lang pala. Nicole's attempt in speaking Tagalog was cute. She seemed to know what to say pero halatang medyo pilipit pa, but it sounded so sexy. Bumaba ang tingin niya sa akin na makalapit na siya. And you are? She was smiling ear to ear and I wanted to hate her right there and then. Pinakiramdaman ko si Harry kung sasagot ba siya, but I just felt him tensed up. So inilahad kong palad ko kay Nicole. Hi, I am Bella, Harry's fuck buddy. Pagkatapos binigyan ko siya ng matamis ng ngiti. Harry's grip tightened. Aabutin na sana ni Nicole ang kamay ko na mapatigil siya halfway, but still, shook hands with me anyway. Parandalian ding nawala ang ngiti niya pero bumalik ka agad. I don't know what to say. Huminga siya ng malalim, pagkatapos tumawa, tsaka tinignan si Harry. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. I'm out of here. Nice meeting you, Nicole. You did great kanina. I said, smiling. Ngumiti rin siya pagkatapos, nilagpasan ko na siya at bumalik na ulit sa loob. Hindi ko na nakita pa sina Harry at Nicole that night. Mabuti na lang. Ines na ines pa rin kasi ako. Hindi na rin ako kinulit ni na Maureen at Lara dahil napansin nilang bad mood ako. Nagkanya-kanya kaming tawag ng taxi. Pinauna ko na sila since malapit lang naman ako. My first day at work was somewhat good. I expected worse, like my workmate ako na hindi ko magugustuhan or such. Sa main branch ako na-assign. Pagkatapos na magta-training sa akin ay si Charlene. Siya ang papalitan ko. She was already 6 months pregnant at ayaw na siyang pagtrabahuhin ng asawa niya, kaya nga naghanap na sila ng kapalit. 2 weeks akong ito-train. Sabi ni Charlene, kayang-kaya ko nga raw to in 3 days. Madali lang naman. Sa reservation ako, taga-follow up din at ng mga bagay na mag-i-involve ng phone calls. Magsiksika na muna tayo dito sa cubicle ko since dito ka rin naman pupwesto, sabi ni Charlene. Okay lang, kasyang-kasya naman tayo eh. Charlene was a cheerful, short-haired woman in her late 20s. Madaldal at halatang glowing siya. Hiyang-siya sa pagbubuntis. Maraming kainan sa paligid kaya doon kami nagla-lunch. 7 kasi kami roon. Kasama namin ng supervisor. May office siya sa likuran. Alam mo, minsan nga nakakainis na yung asawa ko eh. Yung sa akin na umiikot yung mundo niya. I mean, okay yun. Pero yung wala na siyang ibang pinagkakaabalahan, naisip ko na baka mas madaling na siyang magsawa sa akin. 5th day ko na sa work at kasalukuyan kaming kumakain ni Charlene dito sa isang fast food restaurant. Ayaw mo nun? Hindi ka talaga lolokohin? Sabi ko. Siyempre, masaya. Pero gusto ko rin namang nakikita siya na may ibang ginagawa.
Mas nakaka-bother kasi yung palaging ang aga niyang umuwi. Eksaktong-eksakto 5:30 nasa bahay na siya. Tumawa ko. Nako, may iba naman akong kilala. Gustong-gusto na palagi sila magkasama. For sure, teenager yan. Kapag dumating na yun sa edad ko, maiinis na lang yan sa asawa niya kapag nag napaka-attach. May ganun ba talaga? Tanong ko. Oo. Siguro kung mas maaga ko siyang sinagot, mas bata pa kami nakapagpakasal. Pagkatapos si Charlene naman ang tumawa. Eh ikaw, wala ka bang boyfriend? Walang sumusundo sa'yo eh. Umiling ako. Wala. Ayoko. Ang dami mo sigurong binasted no. Kung ako ganyan kaganda sa'yo, siguro playgirl ako. Tumawa ako uli. Naku, pokpok nga ako sa paningin ng ibang kaklase ko eh. Pucha, kasalanan ko bang maganda at sexy ako kaya pinapakita ko? Pero wala pa ako naging boyfriend. Biro ko pa sa kanya. Talaga? Papakilala kita sa kapatid ng asawa ko, si Chat. Gwapo yon, swear. Mapera pa. Mas mapera pa sa asawa ko. Pagkatapos, humalakak siya. Pag-iisipan ko. Nakangiting sabi ko. Huwag mo nang pag-isipan. Next week sasabihin ko, sunduin ako ni Leo at isama sa Chat. Magugustuhan mo yun. Gwapo, 22 lang. Bakit ka mo mas mapera pa sa asawa mo? Nabanggit kasi ni Charlene na manager na isang department store ang asawa niya. How come na ang younger brother pa ang mas mayaman? She finished her drink bago niya ako sinagot. Gumagawa ng online games yon or ng website, tapos binibenta. 18 pa lang yun, mayaman na. Tapos ngayon may gaming company na siya. Napatango ako. Impressive. Although ayoko sa mga gamer, ang tingin ko kasi sa kanila, mga couch potato na walang magawa sa buhay. But Chat was different. Ay na rin kay Charlene. May sarili itong gaming company. Wait, interested ba ako makilala siya? Inayaan ko na lang si Charlene. Hindi ko alam na saseryosohin niya dahil nung Monday, pauwi na kami nang sabihin niyang hihintay na raw namin ang asawa niya kasama ang kapatid nito. Charlene, seryoso ka ba? I am not that into stuff. Pigil ko pa sa kanya. Ano ka ba? Ipapakilala ko lang naman sa'yo eh. Pangiting-iting sabi ni Charlene. Wala na ako nagawa na makita kong may dalawang kotse na nakaparada sa harap ng shop. Sabay pang bumukas ang pinto sa driver's seat ng mga ito. Agad nilapitan ni Charlene ang black Honda kaya automatic na nilingon ko ang puting BMW. Isang lalaki na nakaputing button down na nakatuck in sa gray cotton pants ang bumaba mula sa driver's seat. He was wearing a combination of gray and light green topsider. Mula sa gilid hinila ko ni Charlene. Bella, si Chat. Chat, siya si Bella. I smiled at the guy. Agad bumungad sa paningin ko ang puti at pantay-pantay niyang ngipin when he smiled back. Nakipagkamay ang lalaki sa akin. Bella, eto nga palang asawa ko, si Leo. Nakipagkamay din ako sa asawa ni Charlene. Magkalayong itsura na magkapatid. Mas matangkad si Chat kay Leo, pero magkapareho sila ng deep-set eyes. Later on, Charlene nudged us to go and enjoy ourselves. Tumawa na lamang ako. I mumbled my thank you to Chat when he opened his car's door for me. Chat was average looking but cute. Hindi siya pangit, although hindi siya yung itsurang may itsurang habulin. He looked decent and smart. He started the conversation and asked me things. I was actually thinking of the worst dahil una, sa mga napapanood ko, madalas ang mga lalaki na ganito ka-successful, lalo na at bata pa, were probably men who liked to talk about them. But I was wrong. Most of the time, maingat si Chat sa pagtatanong ng mga bagay tungkol sa akin. In 10 minutes inside his car, super comfortable na ako sa kanya. May napagkasundaan na rin kaming mga bagay. Something heavy or light. Maaga pa kasi for dinner, but if you want, pwede na rin naman. Maya-maya ay sabi niya matapos tingnan ang wristwatch niya. Snacks na lang, maaga pa nga. Hindi na ako nahiya at hindi na rin ako tumutol nang iliko niya sa isang mall ang kotse. Ako na ang pinapili niya ng kakainan and I chose Banapple. Gusto ko yung ambience. I was not thinking ahead, but I was enjoying his company. Kung ano-ano pang napag-usapan namin. Kahit na nakailang mura na ako at ang ingay-ingay ko'y nakangiti lamang siya. Gusto ko ngang matawa kasi ako pala yung magkukwento na magkukwento. There was this time
Nagka-clubbing kami ng mga kaibigan ko. Nandun nga rin yung ex-fling ko eh. Umiiwas na nga ako, putsa naman yung kaibigan ko. Tinawag pa talaga ako. E di, wala ako nagawa kundi pumunta. Nakisayaw ako at ininom yung drinks na inoffer niya. And then, naramdaman ko na lang uhaw na ako at nag-iinit na yung pakiramdam ko. Sabi ko, saka sumubo ng cake. Don't tell me, date rape drug or something? Kunot noong tanong ni Chad. Nasa table ang mga braso niya at nakatingin lamang siya sa akin. Mismo! Pumalakpak pa talaga ako. Hindi naman ako tanga, no? Medyo naisip ko na the last time. Ilang beses niya akong inaya. At ayoko. So nagduda agad ako sa pininom na gago. Tumango-tango siya. Good thing, na-alert ka. So, what did you do? Ayun, nagpaalam ako na magbabanyo. Tapos hindi na ako bumalik. You went home alone? In that condition? Gulat na tanong niya. Pumasok tuloy sa utak ko si Harry. Sa kakaiwas kong isipin siya, sa kanya rin pala nauwi ang usapan. Kakainis. Napanguso ako. I was with someone. Anyway, ikaw, bukod sa gaming company mo, anong pinagkakabalahan mo? Buti ka pa, ang bata mo pa ang yaman-yaman mo na. Mahinang tinapik ko siya sa braso. Tumawa siya. Bukod sa pagde-develop ng mga bagong laro, well, I travel most of the time. I run a lifestyle vlog too. I read books, ganon. Tumawa ulit sa chat habang nakatingin sa akin. But yes, I go to club and bars too. I giggled. Then we can hang out sometime. Papakilala rin kita sa mga friends ko. Halos 2.5 oras na kami nagkukwentuhan ni Chat. Nag-aya pa siya mag-dinner. Tatanggi sana ako dahil nagmerienda naman na kami, pero nag-insist siya. Malumanay magsalita si Chat. Parang di makabasag pinggan. It's alright, come on. Pakiramdam ko marami ka pang ikukwento sa akin. Then he chuckled. Tumawa rin ako. Sige na nga, Pizza Hut na lang tayo. This way, miss? Pabirong sagot niya. He was holding me on my arm. Nag-dare pa kami na dapat maubos namin ang in-order niyang pan pizza. So dapat tig-4 na slice kami. Hindi ako nagpatalo. So far pareho naming naubos ang tig-4 na slice. Naumay na nga ako sa lasagna kaya may natira pang kalahati. Pasado 8:00, na makasakay kami ng sasakyan ni Chat. Itinuro ko kung saan ako magpapahatid at tuloy pa rin talaga ang kwentuhan namin. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Thanks, Chat. Grabe, nag-enjoy talaga ako. Honest kong sabi. Napakamot siya sa ulo. Ako rin, Bella. I swear. Ngayon lang ako nakapag-enjoy ng ganito. Tumawa ko. So, ulitin? Nahihiyang sabi ko pa. Tumango siya. Alright. Una ka na. Baka gabihin ka pa lalo. Yeah. Teka, Bella. May sasabihin pala ako. I blinked. Bigla akong kinabahan. Ang seryoso niya kasing bigla. Napalunok ako. Ano yun? Silence. I heard him sigh bago tumingin sa akin. Bella, ano kasi? What is it? Napa-straight body ako. Bella, I'm gay. Nako, balita ko nag-click kayo agad ni Chata. Kapag naligaw sa'yo, sagutin mo ha? Wala ka nang hahanapin pa doon. The moment na pumasok ako sa pinto ng shop, yun kaagad ang bungad ni Charlene sa akin. I smiled. Yup, matipid kong sabi. Nako, ngiti-ngiti ka. Anong ginawa niyo kagabi, ha? Pigil-pigil ako ng asawa kong tawagan si Chad habang magkasama kayo eh. Pagkatapos ay humagik-hik siya. Tumawa na lamang din ako. We will take it slow, sabi ko na lamang. Matapos mag-confess ni Chad sa akin kagabi na bakla siya, saglit lang akong napatigil. When I looked at him, I saw someone na parang takot na takot ma-reject. Aaminin ko, kahit papaano umasa ako na pwede maging kami ni Chad. Since sa unang date namin, wala naman ako naging problema. But I told him that it was totally fine. It was okay. Then I smiled at him. Kita ko ang relief sa kanya nang sabihin ko iyon. Pakiramdam ko nga na-relief din ako eh. Ang ending, inaya ko siya sa bahay. Ipinakilala ko siya kay Pops na nakikipagtsikahan sa amin. Nang sabihin ni Chat kay Pops na gay siya nung nagpapahaging na si Pops kung maniligaw ko siya,
Ayaw pa nitong maniwala. Chat told us that he was gay, pero discreet siya. Hindi raw alam ng family niya. Kaya naman pala, si Charlene ay todo match sa amin. Hindi pa raw kasi siya ready mag-out. Kapag kasama niyang friends niya, malaya siya. Pero hindi rin naman daw talaga siya bakla kung kumilos. Inaasal nga raw siyang tuod ng mga kakilala niyang bakla. May mga crush daw siya pero never pa siya nagka-boyfriend. Masyado raw siyang busy para doon. In the end, ako na nag-volunteer para makaiwas na rin siya sa tanong. Ako ang magsasabi kina Charlene at Jonas na gusto namin nila yung isa't isa and we clicked. Sinakyan ko na lang si Charlene sa pamabuild up niya pa rin kay Chat buong araw. Hindi naman mahirap umarte na interesado ako kay Chat dahil interesado talaga ako. At least I gained a friend. 5 days na lang tayo magkakasama. Sa Facebook na lang tayo mag-usap at well, kung sasama ka sa bahay kasama ni Chat, welcome na welcome pa. Kumindat pa siya. The next days, nakakausap ko naman via text si Chat. He also added me on social media. Nakita niya raw ako kay Charlene. Nagpapalitan din kami ng comments sa mga status namin. Pinapatulan ko ang mga panlalandi niya roon. Mabuti nilang talaga at inamin niya kaagad na bakla siya. Baka kasi umasa pa ako sa kanya kung sakali. Enjoy din naman makipag-flirt kay Chat eh. Everyone was asking me kung sino siya sa message na sinasagot ko lang ng smiley. Me, sira ka talaga. Ang dami nagpi-PM sa akin kung sino ka. Chat, De Leon. Tell them, manliligaw? LOL. Me, ewan ko sa'yo. Chat, De Leon. Para mas excited pa sila na may kausap kang lalaki. Me, ganun talaga. Chat, De Leon. Kung straight lang ako, binakuran na kita. I really like you. Straightforward kang tao. Me, kung straight ka, malamang di tayo magkakakilala dahil may jowa ka na matagal na. Chat, De Leon. Oo nga no, okay din pala na gay ako. Kung ano-ano pa ang pinag-uusapan namin hanggang sa pareho na kaming nag-good night sa isa't isa. Inaya ko rin sa Chat sa Saturday ng gabi na sumama sa amin dahil nag-aaya si Zoe at di naman siya tumanggi. Magla-log out na sana ko when a notification popped up. Someone added me. Si Chat ang mutual friend namin and thinking na kaibigan niya ni Chat, I accepted it without looking at his profile. Total naman, sabi niya, pinag-a-add na rin naman daw si Chat ng mga friends ko. Last day na ni Charlene at nagpakain siya sa buong staff sa shop. Nagpa-deliver siya ng mga pagkain galing si Ambers at nag-enjoy naman kaming lahat. Medyo naging madrama din si Charlene sa mga matagal na kasama. Hindi rin nagtagal sa pag-pursue si Charlene, nasagutin ko na si Chat. Alam mo kasi, he deserves someone na hindi siya papatulan dahil lang sa pera niya. Kita mo naman, ang bait-bait niya, gwapo pa. Sayang naman kasi kung magkaka-first girlfriend siya na gagamitin lamang siya. Sabi ni Charlene. Tumango-tango lamang ako. Sa tagal namin ni Leo, halos may uhog pa yang si Chat. Alam ko nang mabait. Medyo nerd pero pinagkakitaan naman niya ang buong araw na pagtutok sa computer nila. Pasara na ang shop kaya nag-aayos na kami. Basta, usap na lang tayo sa social media. I-entertain niyo pa ako sa paglalandian ninyo. Kinikilig pa, nabili ni Charlene bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan ng asawa niya. Tumawa ako. Ikaw talaga. Ingat kayo. Nang makauwi na ako, nag-status agad ako. May high school friend ako na Hariel ang pangalan na nag-comment. Si Harry agad ang naalala ko. Well, dahil na-entertain ako kay Chat, aminado ako na tingin ko. Mawawala lang siya sa sistema ko in no time. Sayang nga lang at di magiging kami ni Chat. Dahil naka-unfriend lang naman si Harry. I tried looking at his Facebook account. Nangasim lang ang mukha ko dahil nagbago na naman siya ng profile picture. Pagkatapos kasama niya pa si Nicole with her royal band shirt. Nag-status na lang ako na magkikita-kita na naman kami ni na Zoe kinabukasan. Pagkatapos tinag ko sila. Saka ako nag-log out at pinatay na ang laptop. Naglaro na lang ako ng game sa cellphone ko when it vibrated. Someone was calling me. Hindi nakasave ang number at hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Tinitigan ko lang ang cellphone na hawak ko, still thinking kung sasagutin ko ba o hindi. Nakahinga ako ng maluwag when it stopped. Iti-text ko na sana ang number na yon asking kung sino siya. But the moment I picked it up, nag-vibrate na naman ang phone ko.
Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Baka kakilala ko ito na nagpalit lang ng number. I cleared my throat, then I answered it. Who's this? Agad na nag-register sa akin ang ingay sa paligid. Hello? Is this Miss Bella? Who's this? Nagtatakang tanong ko ulit. Miss Bella, I am Jake. Waiter po ako dito sa Rock Cafe. Number niyo lang po kasi nakasave sa cellphone na ito. Do you know the owner? Kumunot ang noo ko. I looked at my phone at hindi talaga nakaregister ang number. No, hindi nakasave sa cellphone ko yung number. Pero bakit number ko lang daw ang nakasave sa cellphone na iyon? May ID po kasi dito. Sir Harry Agoncillo, ma'am. Sobrang lasing na po kasi ni Sir. Napanganga ako. Really? Si Harry? Sigurado ka ba? Harry Agoncillo. May tattoo? Gwapo? Sunod-sunod kong tanong. Tinignan ko ang orasan. Pasado 10:00 pa lamang. Opo, ma'am. Driver's license po ito. Opo, may tattoo rin po at gwapo. Bahagya pang natawa ang waiter. Pakisundo na lang po dito or kung may contact po kayo sa relative niya. Napapikit ako ng mariin. Yun na nga ang problema. Wala ako masyadong alam sa kanya. Shit!